Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. So ang iconic at swerteng Black Mamba jersey ng Lakers na naging trademark jersey nila nung nagkampiyon sila sa NBA bubble ay muling gagamitin nga nila sa kanilang susunod na game kontra sa Denver Nuggets sa February 8, 2024. Isang espesyal na araw ito para sa Lakers. 2/8/24 nga ito. Sa araw na ito ay ilalabas na din nila ang statwa ng NBA legend Kobe Bryant na nag-uwi ng 5 championship sa same arena at franchise. Ang Black Mamba jersey din na ito ay designed by the one and only Kobe Bryant. Ang jersey na ito ay naging iconic nga para sa Lakers tong NBA bubble dahil kapag gamit nga nila ito ay hindi sila natatalo at ito din ang ginagamit nilang jersey sa mga closeout games ng bawat series kung saan naging matagumpay sila. Ngayon naman ay gagamitin nila ito kontra sa 2-time regular season MVP, reigning West Finals MVP and NBA Finals MVP and leading MVP candidate ngayong season Nikola Jokic at ang kanyang team, ang team na winalis ng Lakers sa West Finals, ang defending champions Denver Nuggets. Posibleng extra motivated nga ang Lakers sa game na ito. Other than alay nga kay Kobe ang game na ito at kay Gigi at gamit nila ang Black Mamba jersey, sa game na ito mga kaibigan ay tapos na din nga ang trade deadline. Ibig sabihin ay makakahinga na nga ng mabuti ang mga players na nasa trade rumors. Hindi na nga nila kailangan pang alalahanin kung malilipat sila ng team o kaya naman kung lilipat ba sila ng tirahan. So exciting game na ito mga kaibigan. Sa palagay nyo ba ay matatalo na ng Lakers si Mike Malone at ang Denver Nuggets? Ngayon ay tumungo naman tayo sa number 2 pick ng draft ngayon na si Brandon Miller. Lahat nga pinag-uusapan kapag nababanggit ang mga rookies ay sila Victor Wembanyama at si Chet Holmgren na technically ay hindi na nga ito rookie kung sa draft class ang pag-uusapan. Ngunit bigyan din nga natin ng pansin si Brandon Miller na halos pangunahan pa ang comeback kahapon kontra sa Lakers nang gumawa siya ng 10 straight points sa last 2 minutes. Nagtapos siya na may 33 points and 4 steals. Ito nga ay matapos lamang na magtala siya ng 35 points and 6 rebounds sa kanyang last game. Siya pala nga ang rookie ngayong season na nakapagtatala ng back-to-back 30-point games. The game before that ay nagtala din siya ng 28 points, 4 rebounds and 4 assists at 29 points and 7 rebounds naman 2 games before that. So talagang nakukuha na nga niyang sistema ng NBA at nagkakaroon na siya ng mga games sa ganito as a rookie. Kung babalikan nyo lang nga ang aking draft talks doon, sinabi ko nga noon na nakikita ko sa kanyang style of play ay parang Paul George noong nasa Pacers pa ito. At so far ay mukhang accurate naman ito. Dito nga ay tumama tayo ngunit medyo sablay pa tayo kay Scoot Henderson na mala Westbrook dapat. Dahil ngayon nga ay mukhang mas pinahina pa siya na Lakers version ni Westbrook. Ngunit maaga pa naman so baka naman makabawi pa nga siya tulad ni Brandon Miller na nag-average na ngayong season ng 16.4 points and 4 rebounds per game. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Maraming salamat po.